Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Muli po bumabati sa inyo ng isang magandang araw, dalawin nawa kayo ng pagpapala ng Panginoon at lahat nawa po ng nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, anuman po ang ating kalagayan, anuman po yung ating nararamdaman. Dalangin ko po na ang kalakasan, biyaya at pag-ibig ng Diyos ang ating maranasan. Lalo na po yung mga nasa mga karamdaman. Patuloy po kayong aliwin ng Panginoon at patuloy po kayong pagkalooban ng Diyos nung tinatawag na grace o yung healing grace at yung power to sustain you from whatever you are experiencing right now. Sa umaga pong ito mga kapatid, part 2 na po tayo ng atin pong pag-aaral na sinimulan natin kahapon about time management. Nag-message po sa akin yung aking kumare, no, si Maring Hasmin Ada. Ang sabi po niya, actually it is a comment. Sabi niya, yung atin pong topic ngayon ay sequel ng ating topic last week about procrastination. No, po, magkaka-related po yan. At ang mga tinatalakay po natin dito ay mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan. Ang time management ay part ng atin pong doktrina ng stewardship on how we use the things that God entrusted us. Iniisa-isa ko lang po hinihimay. Pero siguro po by next week, tatalakayin natin yung kabuuan noong Christian stewardship. Ano ba yung role ng Kristiyano talaga sa lahat ng mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa Kanya. Pero dito po muna tayo, pagpapatuloy po natin, nasimulan na rin lang po natin ito yesterday, yung time management. So, kung bago lang po kayo sa channel ko at hindi po ninyo napanood yung kahapon, akin pong pakiusap na balikan nyo na lang po, hanapin nyo po sa Facebook account ng inyong lingkod, pwede rin po kayong mag-subscribe sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa YouTube account o kaya naman sa Facebook, yung pong group na Tinig ng Pag-asa. Meron din pong Facebook page ang Tinig ng Pag-asa. Ilalike nyo lang po yon para po manotify kayo kung may mga susunod na post at susunod na mga video tungkol sa inyong lingkod. So, yan. So, ngayon pong araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay yung relationship ng Diyos to time management. What is God's relationship to time management? Before that, puntahan po muna natin yung talata na atin pong basihan ng pag-aaral ngayon. Ito po yung Ephesians 5:16. Sabi po ni Paul, make the most of every opportunity in these evil days. So, ang sabi ni Pablo, samantalahin natin ang lahat ng oportunidad. At kung meron tayong pagkakataong gawin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, gawin natin ito at ito ay ating isakatuparan. Now, let us proceed to the next question of our discussion. What is God's relationship to time management? So, naniniwala po ako mga kapatid na in reality, we cannot really manage time. No po? Napag-usapan na po natin yan noong nakaraang araw, kahapon, na we really cannot manage time because we don't have the capacity to do it. No? We cannot control it. We cannot manage it properly because only God can manage time. Bakit po? Kasi siya ang may gawa niyan eh. Siya ang may tadhana. Siya ang may purpose. Sa simula at sa dulo, alam niya na yan. And because He knows the beginning from the end, He can manage it.
Tayo po, very limited ang ating alam tungkol sa panahon. Very limited ang kakayahan natin tungkol sa panahon. Kaya po tayo ay lagi lang aasa na bigyan pa tayo ng panahon. Na pagkalooban pa tayo ng panahon, if only we knew, mga kapatid, kung kailan titigil ang ating oras, doon po natin mamamanage ng husto. Hindi po ba? Halimbawa, sabihin sa iyo ng Diyos na, Pastor Ruel, 24 hours na lang ang buhay mo. And I guess, I will manage the 24 hours that left. Kumbaga na natitira sa buhay ko. Properly, kasi 24 hours na lang eh. Pero dahil po hindi natin tiyak kung gaano pa haba ang buhay, kung gaano pa ang natitirang oras, so hindi po natin to masyadong pinag-uukulan ng pansin. Kaya most of the time, we live with the flow, we go to the flow, and we just live one day at a time. Po, hindi naman masama yun kasi yun naman talaga ang dapat gawin. Hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano pwedeng mangyari bukas. Kaya mamumuhay tayo talaga on a daily basis. In fact, ang sabi nga ng Panginoon maging sa prayer na itinuro niya sa mga alagad, ang paghiling ng pagkain araw-araw Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. So, talagang on a daily basis po ang provisions. Hindi po ba? Ngayon, yung prinsipyong ito ay mahalagang makita. Only God can manage time. Bakit? Because He can control it. In fact, sa Bible, marami pong patunay na katunayan ng mga bagay na ito. Kung sinasabi nyo siguro, Pastor, ano po ba ang inyong basihan ng mga bagay na yan? Puntahan natin ang Biblia. Alam niyo po sa aklat ng Josue, Joshua chapter 10, if you have your Bible with you, alam niyo po ba sa panahon ni Josue, pinatigil ng Diyos ang araw? God can make the sun stand still. Kaya niyang patigilin. He can make the sun stop. Don't move. At ito po yung nangyari sa Joshua 10:12-14. Sabi po roon, then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Aijalon. Well, kung ito po ay figure of speech, kung ito po ay hindi totoong nangyari, kung ito man po ay, may ibang kahulugan, di po natin alam. Pero ang linaw po sa verse 13, ano po ang sabi? So the sun stood still and the moon stopped till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. So ano pong ibig sabihin yan? So, buong araw, maliwanag ang sikat. The whole day, 24 hours. Kung hindi man po ang bilang man ng araw nung unang panahon ay kakaiba sa bilang ng araw sa atin ngayon, pero binibigyan po ng emphasis dito ay ang katotohanan kayang patigilin ng Diyos ang araw. Sabi po, and there has been no day like that. So, ibig sabihin, this is a particular miracle, this is a particular experience happened to the Israelites that God able to make the sun stand still and even the moon. Sabi po, and there has been no day like that before or after it. The Lord heeded the voice of man, for the Lord fought for Israel. Nakuha niyo po, napatigil ng Diyos. Ito naman yung ginagamit ngayon ng mga nakakatawang mga mananampalataya. Nakakita na po ako nito sa Facebook, sa YouTube, makakakita kayo ng mga video ng kung ano-ano na yung inaawat yung tornado. Nakatayo sa harapan ng tornado. Kung ano-ano sinisigaw. In Jesus' name, I command you, tornado, move away. O kaya sa harapan nung apoy na naglalagablab na building, tatayo doon, sasawayin yung apoy. O kaya naman yung bagyo, sasawayin yung bagyo. Mga kapatid, wala tayong kapangyarihan doon. Only God can do that. Only God can manage that.
No, if He decided to, He can make the sun stand still. So kaya, ang aking pananampalataya, kung ang Diyos ang may kontrol ng oras, pwede nyo bang i-extend ang buhay ko? Pwede. Nasa Kanya yun eh. Pwede nyo bang paikliin ang buhay ko? Pwede. Nasa Kanya yun eh. Ang Diyos ang may kontrol ng oras eh. Kung gusto ng Diyos na ibigay, ano magagawa natin? Kaya nga po, dapat tayong mamuhay lagi sa pagtitiwala at pananampalataya na alam naman niya ang kanyang ginagawa. May control ang Diyos sa panahon. Pangalawa, number 2, He can turn back the clock. Wow! Totoo, Pastor Ruel, meron po ba? Ayan po talata. 2 Kings chapter 29 to 11. Po, meron pong time travel. Siguro po, ito po yung mga, ano tawag doon? Pinipilit na tuklasin ng mga taong ngayon, mga scientifico at kung sino-sino pa na makabalik nga sa panahon. Because God can turn back the clock. Sabi po ng 2 Kings chapter 20, then Isaiah said, "This is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which He has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees, or go backward 10 degrees? And Hezekiah answered, It is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees. So Isaiah the prophet cried out to the Lord, and He brought the shadows 10 degrees backward, by which it had gone down on the sundial of Ahaz." Kasi sabi ni Hezekiah, madali lang naman yung to move forward. Talaga namang darating yun dun eh. Kasi ang clock, gano'n naman ang takbo. Pero para pabalikin mo yung shadow sa sundial, so ibig sabihin nun, pinabalik mo yung araw, pinabalik mo yung oras. So God can manage that. Kaya po ng Diyos yun. Ano po? Ngayon, anong layunin? Ay hindi ko po alam. Kung anong purpose ng Diyos, naniniwala po ako na wala siyang ginagawa ng hindi para sa kanyang kaluwalhatian. All the things that God done in the scripture, it is all for His glory. Pangatlo, He can add time to our life. Binanggit ko na po ito kanina eh. Kung siyang may control, pwede siyang magdagdag ng buhay. At kung siyang may control, pwede rin siyang magbawas. Hindi po ba? So sa pagdadagdag, 2 Kings chapter 20, verse 6, si Hezekiah po ito. Yung kaninang hari na nagsabing, kaya ba ng Diyos na pabalikin? Kaya niya forward, pero yung backward, kaya ba niya? Pinatunayan ito ng Diyos kay Hezekiah. At dito po sa 2 Kings 20, sinabi ng Diyos, "And I will add to your days 15 years." Hindi po pala 10. Nagkamali ako kahapon. Nakala ko 10. 15. "I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David." So, ang Diyos nagdadagdag, ano po? But anyways, namatay din naman niya si Hezekiah. No? Namatay din naman siya. Pero ang Diyos, dinagdagan pa yung buhay niya. We cannot expect God to add hours to the day or years of our life. We must do everything in the time allotted to us. Baka po ang natin yung ginawa kay Hezekiah na yan, sabihin natin, kung nagdadagdag di gawin din ng Diyos sa akin yun. Mga kapatid, si Hezekiah lang po yung isinulat sa Bible na nakita kong dinagdagan talaga ng 15 days o 15 years. No po? Baka naman, hindi naman para sa atin. So, ang atin po mga kapatid, we must do everything in the time allotted to us. Kasi meron naman talagang ibinibigay ang Diyos. Ngayon, kung aabot tayo ng 70, praise the Lord. Kung aabot ng 60, praise the Lord. Po. Ang importante, mamuhay tayo ng sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Now, ngayon, yung example na ibinigay ng Diyos tungkol sa time management in the book of Genesis.
Tingnan po natin, no? Sabi nga, sa Genesis chapter 1 at saka chapter 2, God set the example for us of time management. So, tingnan po natin paano ba ang Diyos ay magtrabaho. Diyan po sa Genesis 1 and 2, yan po yung creation time eh. Yung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay nung unang araw. So, makikita po natin, una, God established a 7-day work cycle. So, meron po siyang sinusunod na cycle. Pwede naman pong isang pitik lang ng kamay, mangyari lahat. Pero bakit hindi ganon? Kasi meron siyang katadanaan. Meron siyang oras sa lahat ng bagay. Meron po siyang kaayusan. God established a 7-day work cycle. 7 araw sa ikapito, nagpahinga siya. So, ano pong ibig sabihin nito? Na ang Diyos ay ginamit ang tamang oras sa bawat bagay na kanyang ginawa. Ngayon, ano pong mapapansin natin doon? Pangalawa, God has a special focus for each day. Bawat araw may focus siya. Sa unang araw na ito, gawin natin ang liwanag. Yan. Paghiwalayin natin ang tubig at ang kalawakan. So, sa lahat po yan, one day at a time. God had a special focus for each day. Nung nayari na nga po ang lahat ng bagay, sa ika-6, ginawa niya ang tao. On the 6th day. So makikita po natin, pangatlo, God prioritized the sequence of His work. Ano ba yung una? Mabubuhay ba ang tao kung wala nito? Hindi. Gawin ko muna to. Mabubuhay ba ang tao kung wala ito? Hindi. Gawin ko muna ito. Alam ng Diyos yun. Hindi po yung tipong katulad natin madalas na may inuuna tayo na hindi prioridad. Would you like me to give you an example of that? Minsan po yung ginagawa natin hindi naman masama. Hindi naman labag sa kalooban ng Diyos. Pero dahil hindi natin napili yung prioridad, we miss the best or the better things. Like the story of Martha and Mary. Pinag-aralan po namin to sa small group namin kagabi. Hindi po masama yung ginawa ni Martha. Hindi po masama na gawin mo yung bagay na yun dahil para naman sa Panginoon yon. Doing good is not bad. Di po ba? Doing good is not bad. And what Martha is doing is good or was good during that time. But the difference of what Martha did to what Mary is doing that time, ang sabi ng Panginoon, sa bibig mismo ng Panginoon ang galing. Pinili ni Maria ang higit na mahalaga. So, yung kung kay Martha, mahalaga yon. Pero yung kay Mary, higit na mahalaga. Ito ang problema ng paggawa ng mabuti. Minsan, nami-miss natin ang higit na mabuti. Good, better, best. By doing good, you miss the better thing to do. And Mary, by knowing what Jesus wants, he jumped into the better things. Iniwanan niya yung pagiging mabuti lang at lumundag siya doon sa higit na mabuti. Ano po ba yung higit na mabuti? Ang higit na mabuti sa lahat ng ating ginagawa ay ang makuha natin ang approval ng ating Panginoon. Kaya ito po yung evaluation natin sa lahat ng ginagawa natin eh. Kanino ba natin ito ginagawa? Makukuha ba natin ang approval ng Panginoon sa ating ginagawa? Tandaan ninyo, to the energy of the flesh, like what Martha did, wala po tayong makukuhang approval doon. Yung pagsusumikap, yung pagpupursigi para sa kaluguran natin at makuha natin yung pride. Oo nga naman, si Martha may-ari ng bahay eh. Bahay ni Martha yun eh. Oo nga naman, kung mapaglingkuran niya, maibigay niya lahat sa Panginoon. Mukhang makukuha nga niya ang approval ng Diyos. But, in order to know if our ministry, if our work, if the effort that we are doing
is according to the will of God, we need first to sit down, we need first to listen, we need first to learn the doctrine of what the Lord wants us to do as far as serving Him is concerned. Kaya yung mga ginagawa sa simbahan, kahit anong sipag nyo, durugin nyo man ang katawan ninyo sa paglilingkod, sa akala nyong naglilingkod kayo sa Panginoon, baka good lang yan. Pero alam niyo po ba na meron pang better way to serve the Lord? And the better way to serve the Lord is to prioritize the sequence of your work. And how can we prioritize the sequence of our work? By asking God, Lord, what do you want me to do? At alam niyo po, doktrina yon. Sa pagkanta lang, kanta tayo ng kanta. Sa tingin niyo, nakakalugod sa Diyos yung kinakanta natin kung sablay? Kahit po maglulupasay ka, alam ng Diyos kung bakit mo ginagawa yon. Alam ng Diyos kung pakitang tao yon. Alam ng Diyos kung hindi totoo yon. Alam ng Diyos kung sablay ang pinagkuhanan mo ng itinuturo mo. Kaya yung effort, yung pagsusumikap, wala hong silbi. Pag mali, hindi po ba? Pero pag tama, dahil natuto ka na, nalaman mo na, itinuro na sa iyo ng Panginoon, by sitting like Mary at the feet of the Lord, well, you will gain confidence. You will gain wisdom. You will know what is good and better para sa paningin ng Panginoon. Nakuha niyo po mga kapatid. Isang sermon na naman yon sana, pero gusto ko lang i-share kasi naalala ko pa yung small group namin kagabi. Pang-apat mga kapatid, God evaluated His work. Saan natin makikita yan? Bawat araw, sinasabi ng Diyos, it is good. Pagkatapos likhain, sasabihin ng Diyos, it is good. Napakarami po ng mga talatang yon sa Genesis na mababasa nyo. Pero sa Genesis chapter 1 verse 26, after niyang likhain ang tao na kumpleto, no? Nagbago po yung declaration ng Diyos at ang sabi ng Diyos, it is very good. Nakuha niyo po mga kapatid, iba yung good, iba yung very good. At makikita po natin mga kapatid, ito yung importante. Ang Diyos, po, yung progression ng kanyang trabaho, ini-evaluate niya ang kanyang ginagawa. God set an example for us to follow when it comes to using our time. Amen? No? Panlima, God worked with a stated goal in mind. We cannot question Him kasi lahat yun nasa isipan niya . Katulad po ng ipinagawa niya kay Noe ang arko, hindi po isipan ni Noe yun, mga kapatid. Yung arko ay hindi utak ni Noe. Utak yun ng Diyos. And Noah just followed everything according to God's stated goal. Kaya sa mga ginagawa natin sa buhay, para lang tayo lumilikha ng arko. Pag iniutos ng Diyos na gawin natin, pagpapalain tayo. Pero hindi lahat po ng taong gumawa sa banal na kasulatan kinalugdan ng Diyos. Kahit na mukhang mabuti ito, katulad ng Tore ni Babel. Do you remember the Tower of Babel? Ano po layunin ng mga tao doon? Ano po? Lumikha tayo ng city. Let us make ourselves a tower with a city, with a name. O, di ba? Ayan ang gusto ng tao . Lilikha tayo ng malaki, ng bayan, ng tore, na may pangalan. Ano pangalan? Kaya ang organisasyon, mga kapatid, mahalaga yan. Ano bang layunin ng organisasyon? Para lang ba tayo sumikat? Para lang ba tayo makilala? Para lang ba maging mega church? Para ikaw ang sikat? Naku po mga kapatid, gasino na pong guluhin ng Diyos yan. Hindi niyo po ba napapansin minsan? Kapag naghahari na sa simbahan yung pagmamataas, isang pitik lang ng Diyos, hiwalay . Isang pitik lang ng Diyos, kagulo.
Kagaya ng Torre ni Babel. Kasi puro effort na ng tao nangyayari doon. Nagkakaisa ang mga tao sa maling layunin. Hindi ito ang layunin ng Diyos. At hindi ito sinabi ng Diyos na gawin nila. Namali sila ng prioridad at paggamit ng kanilang mga oras. Ang nais ng Diyos, kumalat ang tao, mga kapatid. Pero ang ginawa ng mga tao, huwag tayong magiwa-hiwalay, gawa tayo ng tore, para kahit saan tayo pumunta, makita natin yung tore, babalik tayo doon. Pero anong ginawa ng Diyos? Bumaba ang Diyos, pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga wika. O di kalat. Alam niyo po, mga kapatid, matutupad at matutupad ang layunin ng Diyos. Because God worked with a stated goal in mind. Kaya mahalaga alamin natin ito. Mahalaga yung pag-aaral ng doktrina. Kasi pag napili natin, hindi yung layunin ng Diyos. Kaya po lagi po yung mga seminar tungkol sa church growth, yung mga seminar sa discipleship, yung mga seminar sa evangelism, ang tanong kanino bang goal? Kanino bang vision? Kanino bang layunin ang dapat masunod? Kasi yung mga speaker, narinig ko, hinahamon tayo Set goal. You need to have a goal. You need to have a vision. The question is, ano ba yung vision na binabanggit doon? Ang vision na binabanggit doon ay ang layunin ng salita ng Diyos. Yun ang dapat masunod. Pagdating sa evangelism, pagdating sa discipleship, pagdating sa church growth, kalooban at layunin ng Diyos. Or else, nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Hindi niyo po ba napapansin? Napakarami nating sinasayang na resources. Katakot-takot na pera inuubos natin sa pagbili ng mga libro para i-implement sa simbahan. Pero hindi naman obra dahil hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Mangongopya tayo na mangongopya ng style, ng sistema. Pagkatapos pagpalit ng ibang pamunuan, ibang sistema na naman, palit na naman ang panibago dahil hindi umubra. Meron na namang makikita sa ibang bansa. No? Eto naman, subukan natin. Mga kapatid, pag hindi ho natin natagpuan kung anong purpose ng Diyos sa pagkalikha, sa pagkagawa, sa bawat isa sa atin, at sa pagsunod sa kanyang kalooban, nako po, magririgudon lang ho tayo ng magririgudon. At tandaan ninyo, mga leader ng simbahan, malaki ang pananagutan ng mga leader ng tagapanguna kesa sa mga tagasunod. Ang mga tagapanguna ang dapat magtulak sa mga sumusunod na ang sundin ay ang layunin ng Diyos. Ang tanong, kung ikaw nga pastor, di mo alam kung ano layunin ng Diyos. Hindi mo nga alam ang kanyang mga palatuntunan. Hindi mo nga alam ang kanyang doktrina. Paano kayo Paano na simbahan? Di manggagaya na lang kayo ng manggagaya. Gagayahin nyo si Arnel Cadilina, gagayahin nyo si Adlapis. Magsasayawan na lang kayo na magsasayawan doon sa loob ng simbahan. Mag-e-entertain na lang kayo na mag-e-entertain ng mga kambing. Hindi po ba ganun? Samantalang ang Diyos may layunin. Because He worked with a stated goal in mind. At ito ang gusto niya na gawin din ng kanyang simbahan. Pang-anim, God provided for routine maintenance of that which He had done. Napakagaling ng Diyos Dahil inilatag niya lahat ng yon, lahat yon sumunod sa cycle. Pati yung routine maintenance, yung mga halaman, ipoprovide ng hamog ang kanilang pandilig. Yung mga hayop, yung cycle, yung animal kingdom, yung food chain, maintenance routine yan. Diyos lahat ang may gawa niyan. Ang masama ho, nung ang tao ay nagdunong-dunungan na, nung ang tao ay nagkasala, gustong maging Diyos, gusto sila na masunod. At ngayon, ganito po ang nangyayari. Binago ng tao ang routine maintenance na ang Diyos ang nagtadhana. Pati ang panahon ngayon, ina-alter na ng tao
Pati ang nakadesenyong takbo ng panahon, napipigil na po ng tao. Nakuha niyo po kung gaano nakahusay ang tao ngayon sa pakikialam. No? Pero ang Diyos, He provided routine maintenance of that which He had done. Sabi po ng Psalms 90 verse 12, sabi po, God cares about how we use time. God intends for us to make the best possible use of our time. Ano po ang sabi ng Psalms 90 verse 12? King James Version. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sa New Living Translation, ano po ang sabi? Sa New Living Translation, so teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Dalawang translation na po yan, pero isa lang naman ang ibig sabihin na humingi tayo ng tulong sa Diyos, magpaturo tayo paano natin magagamit ang ating mga oras. Amen. Susunod. We can redeem the time by our diligent use of the time we have left. Ephesians 5, no? Ano po ang sabi diyan? Ang ganda po niyan eh. Sabi, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Yan po yung atin pong talatang pinagbubulayan. Kaya, samantalahin natin. No po? Redeem the time. Ito po yung utos ng Diyos. Gamitin natin. Kasi po, hindi na natin alam kung kailan darating ang wakas. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero ang simbahan, sa halip na tuparin yung layunin ng Diyos, yung mandato ng Diyos, tayo'y naglilibang at nag-aaliw sa ating mga pagsamba at sa mga gawain. Sa ating pananambahan, hindi ang Diyos ang hinahanap natin para sambahin, tayo ang naglilibang. Tayo ang nagsasaya sa ating mga pananambahan. Tayo po ang tinutugunan ng ating pananambahan, hindi ang Diyos. Kaya yung mga leaders ng church, sana pag-isipan nyo ito. Ano ba ang layunin ng pananambahan paglinggo? Ang bigyang kaluguran ang mga pumupunta ron? Tayo na para mag-enjoy? Tayo na para malibang? O ang hinahanap talaga natin ng pagpunta sa simbahan ay ang maluwalhati ang Panginoon at maibigay sa Kanya ang karangalan? Kung ganon, sa palagay nyo, mga pinaggagawa natin, yan ang gusto ng Diyos? Yan ba yung nararapat? Yan ba yung kaluguran sa Diyos? Yung bang mga ritual lang importante? Mga kapatid, kahit anong tumbling ang gawin ninyo sa pananambahan, kahit ano sa palagay ninyo ang naiisip ninyong tama, kung labag ito at hindi ito ang nais ng Diyos, wala po itong silbi. You are just wasting time. Kasi pati ang pananambahan may doktrina, may turo, may aral na dapat nating sundin. And worship is not about us. It is not even about the speaker, because the speaker is just, or the messenger of the word, because the messenger of the word is just the messenger, the channel of the word of God. Susunod. Planning is a God-pleasing activity when done in deference to God's will. Yung pagpaplano ay nakakalugod sa Diyos at magandang aktibidades kung ayon ito sa kalooban ng Diyos. Kaya yung plano natin ay lagi dapat importante na tinatanong natin kung ito ba'y ayon sa gusto ng Diyos. Yung mga balak natin, yung mga plano mo sa buhay, yung mga desisyon mo, na-consider mo ba naman lang ang unahin ang gusto ng Diyos dito? O sa lahat ng iyong pagpapasya dahil ito ang gusto mo. I'm talking to the Christian right now.
Sabi po ng Biblia, good planning and hard work lead to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty. Proverbs 21 verse 5. Amen? Susunod, God wants us to put Him first in the use of our time. Mark chapter 12 verse 30. God wants us to put Him first in our in everything that we do, in the use of our own time. Susunod na tanong. Ito, practical tayo ngayon. What are some tips for scheduling one's time? Practical tip na to. Ano po? At dito natin tatapusin. Sa susunod bukas, itutuloy ko pa part 3. No? Para may pangatlo tayo. So, una po, develop a weekly schedule for the usual flow of event. Mahalaga ito. Kung kayo po'y pastor, kung kayo po'y manggagawa ng Diyos, kung kayo po'y ina ng tahanan, o ama, o estudyante, importante po ito. Pag wala po kayong weekly schedule for the usual flow of events, sa halip na ikaw ang makapag-manage ng oras mo, ikaw ang ima-manage ng oras mo. Ang mangyayari, susunod ka sa mga demand ng mga trabaho mo. Mamimiss mo ang priority at magiging reactive ka lang sa mga bagay na nangyayari. Lalo na po mga kapatid, napakarami pong mga tao na, ano tawag doon? Time wasters na tinatawag. Marami pong mga time wasters, yung basta na lang darating nang hindi mo inaasahan, na kailangan mong tugunan, nang hindi mo nakaplano, nang hindi nakasama sa schedule, kakainin ng oras mo, kakainin ng mga bagay na dapat nakalagay doon sa specific na inilagay mong flow chart, sa flow of events, masisira na ito. Pero kung meron ka sinusunod na schedule, alam mo kung nadidelay ka na. Alam mo kung kailangan mong tigilan muna ito at mag-focus naman dito. Alam mo kung ano yung dapat prioridad. Lalo sa mga pastor. Yung ba mga pastor na hating gabi na ng Sabado, wala pang sermon para sa Linggo ng umaga? No? Alam niyo mga kapatid, naranasan ko rin yan eh. Noong mga panahon na tamad pa ho ako mag-aral, yung mga panahon na hindi ko binibigyan ng masyadong prioridad, yung salita ng Diyos. Naku po mga kapatid, maniwala kayo, bago pa lang, nasa Las Piñas pa ho ako noon. Nung bago pa lang ako assistant pastor pa lang ako noon. Nakatalaga akong pastor. Nakatalaga akong assistant pastor. Nakatalaga akong mag-speak sa linggo. Sabado na ng madaling araw o Sabado na ng gabi. Maglilinggo ng madaling araw na. Hindi pa tapos yung mensahe. Bakit? Kasi wala sinusunod na usual flow of events. Ngayon, ang tanong, ano ginawa nung Lunes at saka nung Sabado? Alam niyo po yung mga pastor namin dito, gaya ni Pastor El Capillar. Si Pastor El Capillar, kahit na gaano kamahal niyan ang pag-fishing, kahit gaano kagusto niya ng pag-fishing, kapag nakaschedule siya para mag-speak, walang fishing. Kapag nakaschedule siya para magsalita, hindi siya pwedeng abalahin. That is how we should manage the time. By giving priority to the most important task. Ang pag-fishing naman, you can do fishing anytime eh. Samantala kung iniuna mo pag-fishing, lalo na kung marami kang nahuli, maaadi ka, abutin ka ng gabi. Tapos kinabukasan na pala yung kailangan ko, wala kang sermon. Wala ka ngayong sasabihin sa pulpito kundi isda. Kung ano nahuli mong isda at kung ilan ang nahuli mong isda. O nagtataka pa ba kayo kung ano-ano na lang pinagsasabi ng pastor sa pulpito? Yung kanyang pamamasyal, yung kanyang pamamalengke, yung kanilang relasyon mag-asawa at kung ano-ano pang walang kakwenta-kwenta. Bakit? Kasi nga po, hindi naman napaghanda. Pero mga kapatid, if you have a time frame, yung pong
Pangit naman po sabihin to eh. Magagalit na naman sa akin yung iba, yabang mo naman, Pastor Kwame eh. Pero sasabihin ko po sa inyo, I'll be honest with you. Yung susunod na topic natin pagkatapos ng time management, naaral ko na po. Binanggit ko na po sa inyo kanina yung stewardship, hindi po ba? Susunod po, yun ang kasunod nito. Kung matatapos po bukas itong time management, sa Friday, pwede na tayo magsimula ng stewardship. Tuloy-tuloy lang. Kasi kasama na yan sa sequence of event. Ang tanong, Pastor Roel, yan lang naman yata ginagawa mo eh. Gagaya mo kami sa'yo. Ikaw naman, dyan sa Canada, sabi mo, wala namang pinagagagawa dyan. Mga kapatid, nakakapag-fishing pa rin ho ako. Nakakapag-yard work pa rin ho ako. May mga tanim ho akong halaman. May YouTube channel pa rin ho ako na mine-maintain. Alam niyo po, kahit pa paano, nilalagyan ko rin ng paisa-isang video yung YouTube kasi nakakatulong po sa amin yun eh. Dito pong June 21, sumahod po ako ng 150. Imagine niyo, wala akong video. Wala pong video na i-post sa loob ng isang buwan. Isang video lang ang na-i-post ko. Pero yung mga nakalipas na video, pinapanood pa ho ng mga tao. Kumita pa ho ng $150. O di nakakatulong na ho pang grocery namin yun. Ang punto ko, lahat ng bagay kaya mong lagyan ng oras. I-label mo lang kung ito ba gaano dapat ang kinoconsume. Ano ba presyo nito para consumean ko ito ng mahabang oras? Put price to every work that you will do. Put a tag on that. By that way, you will determine the importance of that thing. Gaya po, pag sumundo na ako sa misis ko, sorry, pag sundo ko na po sa misis ko ng 3:00 ng hapon, pag uwi namin ng bahay, kay misis ko na yung oras na yan. Kanya na po yun. Bibigyan ko siya ng panahon na maupo kami sa couch, manood kami ng Rafi Tulfo in action, dahil yun po yung pang-alis ng stress ng misis ko. Panonorin namin si Tony Gonzaga, yung kanyang mga kabulastugan sa kanya YouTube channel, dahil nagpapatawa yun sa misis ko. Pero, our time is also precious that I need to give a price tag, and I need to put hours, because for me, that moment is also precious. Nakuha niyo po? So, a developed weekly schedule will help you in managing your time. Fill in the church schedule services and activities for the pastors. Bilang pastor, kumusta yung inyong bulletin board? Sa loob ng 1 linggo, ano ginagawa mo, pastor? Alam niyo pa mga kapatid, ang Winnipeg Unida, alam nila kung nasaan ako ng Monday. Alam nila kung ano ginagawa ko ng Monday, ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Alam po ng mga kapatiran sa Winnipeg kung anong ginagawa ng inyong lingkod. Alam din ng Unida Christian Church of Canada ang activities ng inyong lingkod. Alam ng mga kaibigan kong pastor kung ano ang ginagawa ko, at alam nila kung kailan ang panahon nila na ibibigay ko. Alam ng mga kapwa ko pastor kung kailan ang panahon ko sa kanila. Alam ng chairman ng UCCC kung kailan ang panahon ko sa kanya. Kailan ang panahon ko sa council, kailan ang panahon ko sa mga leaders ng church, kailan ang panahon ko sa mga small group, kailan ang panahon ko sa pamilya ko, at kailan din ang panahon ko para sa sarili ko. Develop a plan. Para hindi ka laging hinahanap. Nakuha niyo ba mga kapatid? Para hindi ka laging hinahanap. Konting kibot si pastor. Asa si pastor? Para alam nila kung nasan ka. Fill in the church schedule. Fill in your normal work schedule. Fill in other firm commitments. Prioritize the remaining time based on goals. Maintain balance. Hindi naman pwedeng puro trabaho. Kailangan kasama rin doon ng fishing. Kasama recreation. Kasama ang movie time. Kasama ang television time.
Kasi yun lang naman ang mapaglilibangan mo. Kung kagaya ko, ilan po pwede kong paglibangan dito eh. Hindi naman pwedeng maglalakad. May COVID. No? Eh kung pagbibisikleta, lagay mo rin yan. Mahalaga rin naman yung exercise na yun. Pero kung puro bisikleta na lang pinaggagawa mo, eh nako. You need to maintain balance. Memorize your schedule to avoid overscheduling or double scheduling. Eh alam mo, dapat yon by mind. Ako naman po, yung iba hindi nakasulat eh. Yung iba naman po, wala sa aking itinerary. Nandito na lang po yon. Alam ko na kung ano. O, ngayon po, kailangan 8:30, tapos na po tinig ng Pag-asa dahil aakyat na po ako, sasabihin ko sa panganay ko, Yen, halika na, ihatid na kita. Araw-araw yun mga kapatid. Babalik po ako, pagbalik ko rito, i-upload ko yung video ito sa YouTube. Pagkatapos i-upload, magbabasa-basa ako, re-reviewin ko yung tinig ng Pag-asa para bukas. And then, aakyat po ako at mag-aalmusal. Pagkatapos po mag-almusal, magpapakain po ng ibon, ibon. Pagkatapos po, magdidilig ng halaman, magbubungkal-bungkal doon. Pagkatapos, uupo, magluluto ng tanghalian para sa mga bata. Pagkatapos magluto ng tanghalian, nanonood ng konti ng TV. Kung kailangan mag-grocery, mag-grocery, lalabas, pupunta sa tindahan, bibili ng ganito, errand dito, errand doon. Pagkatapos, 3:00 ng hapon, susundo na po kay Mrs. Pag uwi ng bahay, amin na po yung time na yon hanggang 7:00 ng gabi. 4:00 hanggang 7:00, amin yon. 5:00, kailangan na po ako sumundo doon sa panganay ko sa kanyang trabaho. Kasama ko rin si Mrs. Susunduin namin yung aming panganay. Bonding time pa rin namin yon. Bakit hanggang 7:00 yung oras na yon para kay Mrs.? Kasi po, pagdating ng 7:00, may gawain na po ako bawat gabi. Kung hindi kasama si Mrs., ako lang mag-isa ang haharap doon sa gawain, wala na yung oras na yon. Panahon naman ni Mrs. yun para sa kanya sarili. Paliligo, paglilinis, at kung ano-ano pa para sa pagpapahinga sa gabi. So yan, naikwento ko na po yung buong maghapon namin. That is my schedule and I memorize it. Nakuha niyo po mga kapatid. So, ano pa? Yan. Make wise use of your time off and legal holidays. Ito po, importante ito eh. Holiday. Pagdating ng holiday, tuwan-tuwa kami dyan. Long weekend. Yung bang tipong Biyernes, walang pasok, tapos wala pang pasok ng Monday kasi holiday pa yun ni Mrs. di 4 na araw. Make wise use of that. Pag ganito po, mga holiday, talaga po, dito sa Canada, nag-long drive, nagka-camping, nagpi-fishing. Use them for major projects. Like, nito pong nag-holiday si Mrs. Ako po, nagbakasyon din ako sa simbahan. Nakagawa po kami ng 4 na planter. Yung pong plant box. Ang ganda. Minsan, nakita nyo naman yata yun kung nanood kayo ng YouTube channel ko. Meron po kaming planter. Taniman ng strawberry, ng broccoli, ng cauliflower, ng repolyo, ng sili. Naka-plant box. At nagawa po namin yon during legal holidays. Then Sundays, use Sundays to reflect on the week ahead. Mag-reflect ka kung ano yung natutunan mo doon. Ano ba ang napagpala ka ba nung sermon na nakaraan? Anong naging epekto nito sa iyo? So, importante yon. And you need to know how to handle interruptions. Ano yung mga interruptions na yan? Minsan, telephone call. Naku po, minsan tawag sa Pilipinas, kalahating araw. Pag napachismis ka, no? O yun, nakakausap mo, medyo matagal-tagal kayo hindi nag-uusap. Nakakalimot. Minsan, dami yung pang gagawin. Naku po, paano ko kaya ito ibababa? Ano po? So yun, interruption siya. You need to handle. O kaya, unexpected visitors or unexpected assignments. Those are interruptions. You need to know how to handle them. And next, know how to restrict time-consuming activities. You need to manage yung time-consuming activities na yan. Ano yan? Television, hobbies, books, newspapers, magazines, etc., etc.
Naku po, lalo na kung nakadali kayo ng Korean novela. Yung series, naku po, pag mga series na Korean novela nadali nyo, ubos ang oras nyo dyan. Sunog ang nilagang tubig. Sunog ang sinaing. Dahil dyan sa mga yan. Letter E, know how to rate various tasks. Kailangan mo i-rate yung iba't ibang mga task. Kailangan po, alam natin kung useless, important, urgent. Good, better, best. Gaya po kay Maria at kay Martha, binanggit ko na kanina. Or, my will, their will, or God's will. That is how you can rate various tasks. And last, be sure to plan for times of rest and recreation. Kailan may R&R din. Amen? Ayan. So, tatapusin natin ngayon. Bukas po, itutuloy natin kung ano naman yung mga obstacle that must be overcome in the area of time management. So, I hope may natutunan po tayo sa araw na ito. Tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa umaga pong ito. Dinadalangin po namin ang mga kapatid na may karamdaman. Dinadalangin ko po, Panginoon, si Kuya Nestor Sinfuente. Akin pong itinataas siya sa iyo na nawa po ay patuloy mo siyang katagpuin. Ganon din po si Maricar Lim, si Ate si Ate LV Pascal, si Ate Yoli Dipol. Sila po na may mga karamdamang pinagdadaanan sa iyo pong mga kamay ay nilalapit namin. Si Ate Telly Hernandez, si kapatid na Jules Masalunga, ang akin pong hipag na si Ting, at patuloy po na kumilos ka, Panginoon, sa kalusugan. Ganon din po si Ate Esther Bautista, si Tito M.A. Paredes, at si Tita Tessie. Ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, kay Kakang Lole Atanasio, patuloy ka po na magpala sa kanya. Ganon din po ang mga anak at manugang ni Tita May, Tita Mayra Paredes Libertino sa kanilang nalalapit na vaccination. Dinadalahin ko po si Peter, si Red, si Laila, si Haridin, ang kanila pong first dose ng vaccine. Sana po maging effective ito para po sa kanila. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa, nasaan mang lugar sila, Panginoon, ang inyo pong pag-ibig at pagkalinga ang patuloy po nilang maranasan. Ama, tinataas ko rin po sa iyo yung small group na aming sisimulan this coming Friday, sa July 2, sa first Friday ng July. Samahan mo po ito at nawa po ay maging matagumpay na gawain ito para sa iyong kaluwalhatian. Ama, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Cora Dolor, Nanay Gina Medalla, kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Lesty Tamundong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Paz de la Cruz, Ate Ellie Fernandez, Ate Lani Tulagan, magandang umaga po o gabi sa inyo dyan. Kapatid na Marivi Frias, kapatid na Miriam Galvan, si Marivet Eusebio at ang lahat po ng anak ni Ate Nene Enriquez. Ate Nene, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong sambahayan. Ganon din po kay Ate LV Pascal. Ate LV, patuloy ka pong magpagaling sa iyong karamdaman. Kuya Larry Montillano, pagpalain kayo ng Panginoon. Tatay Jerry Olaes, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Marjorie Almasar at si Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Sabi po ni Nanay Carolina, time can only be determined by your feelings and your conditions, not by clocks. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Pastor Pete Paloma, magandang araw sa iyo. Ate Nenita Creus, Kuya Dol, and Ate LV Paredes, patuloy po nating ipanalangin din si Ate LV, na nawa po ang kalusugan na ipagkaloob sa kanya ng Panginoon para sa kanyang karamdaman. Si Ayi Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din kay Eric, kay Ate Gina at kay Kuya Pedoy de Castro, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Elizabeth Sanchez, Ate Vanji Magnaye, magandang araw sa inyo, mga kapatid. Ate Paz Perez, Kuya Eric Maines at Kuya Noel Andamo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Esther Olanyo at Kuya Ferdy Olanyo, alam niyo po,
nabe-bless ako. Kanina sabi ni Ate Esther sa akin, nag-message. Ay, hindi ko nasasabihin pala. No, sa Sunday na lang po, may surprise tayo sa Tinig ng Pag-asa. Yan, kung sino man po sa inyo sa nanonood ng Tinig ng Pag-asa at nagjo-join sa ating worship service every Sunday, if you want to give special number or any gift or talent, so sabihin nyo lang po sa akin para po pwede kayong umawit o mag-lead ng praise and worship. Ayan, so yung mga nanonood sa atin dyan, mga worship leader. O kaya meron kayong pastor na gusto nyo na imbitahan natin maging tagapagsalita, sabihin nyo po at ating iimbitahan yung pastor nyo. Ayan. So Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Del and Kuya Van Magkawas, magandang araw po. Ate Marieta Escopin, magandang araw po sa inyo. Ate Maricruz, magandang araw po. Pastor Conrad Malabag, ito, gusto ko itong maging speaker eh. Pastor Conrad, kung available ka, just give me a message and I would like you to be our speaker also sa Tinig ng Pag-asa. Yan, maayos po ang doktrina nitong pastor na ito. So yan, minsan po, imbitahan natin yan maging tagapagsalita. So magandang umaga po, Nanay Elong Santarin, kapatid na Lina Sanchez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Bernadette Causaren, Ate Susan Flores, magandang araw po sa inyo. Pastor Renier Herodias, kay Marjorie at sa buong sambahayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Nicandro Sarinas, ayan, pagpalain po kayo. Ate Elizabeth Sanchez. Ayan, so nabati ko na pong lahat. Yung pong nakikita ko po ngayon, yung iba hindi ko na po nabate. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood. I-share nyo lang po yung video para po sa kapakanan ng iba. Malaking bagay po yon. Lalo na po sa mga anak ninyo, share nyo po. Ayan. Ano sabi ni Pas? Pang local lang po ako, Pastor. Hindi ako naniniwala dyan, Pastor Conrad. So, isang araw mag-usap tayo. So, ayun po, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.